Hello guys, heto na naman tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oishi Sarap channel. So today ay Japanese cooking po tayo. Magsishare po tayo ng isang favorite ng mga Japanese na kung tawagin po ay Motsu Nikomi. Ibig sabihin, pork intestines. Ito po ay lulutuin natin. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo dito yung pork intestines. Ito po ay for about 1 kilo. So, ito po ay boiled na pero hindi pa po siya completely na malambot. So, kumbaga parang na-i-blanch lang siya. And then, meron po tayo dito, ang ilalagay po natin dito ay gagamit po tayo ng itong radish, daikon, Japanese daikon, then carrot. Meron din po tayo dito yung kung tawagin ay gobo. This is a type of root vegetables. Gobo po yung tawag dito. Then, itong kung tawagin ay renkon. Yan, root vegetables din po ito. Then, lalagyan din po natin siya itong grilled tofu. Ito, then itong konyaku, kung tawagin dito. Yan, para siyang jelly. Then, ito po ay lalagyan po natin ng ginger. Slice lang po natin ito. Lagyan natin ng mga 3 slice of ginger para mawala yung kanyang hindi magandang amoy. And then, gagamit tayo ng itong young onion. Ilalagay po natin ito sa pagpapalambot para makakatulong para mawala yung hindi magandang amoy na natitira pa dito sa ating pork intestines. At kailangan po natin dito ng miso. Yan. Miso paste. Ito po ang magpapalasa dito sa ating lulutuin na pork intestines. Okay, so ang gagawin po natin dito, i-blanch pa natin minsan. Kasi binili natin ng ganito ito. So, para makasigurado tayo, kasi frozen po ito na binili natin. Kaya, i-blanch po natin for about 5 minutes. At saka natin papalambutin. So, gagamit po ako dito ng pressure cooker para mas madali siya. For about 30 minutes lang. Kasi pag pinalambot natin ito ng yung talagang dun sa apoy o sa medium heat ay aabutin tayo dito ng 2 oras. Matagal po itong palambutin. Okay, kaya pressure cooker. So, mas maganda sana kung dahan-dahan natin siya lulutuin. Kaya lang, siyempre, pag nagmamadali tayo. At kailangan din po natin dito ng, hindi ko pala na-mention itong shimeji mushrooms. Okay, kailangan din po siyempre natin dito ng water dahil sa pagpapalambot. Okay, i-blanch muna natin itong ating pork intestines. Okay, then ngayon guys, ang susunod natin gagawin, meron po tayo ditong boiling water. Lagyan natin ng salt. At dito po ay ilagay po natin itong ating pork intestines. Okay. So, hayaan po natin ganyan. So, pabayaan natin siya na kumulo siya ng for about mga 2 to 3 minutes. Para nun, kasi frozen po ito. Para nun mawala yung medyo natitirang hindi magandang amoy doon. Then, tapos po, i-rinse natin ito once ng tubig at i-drain po natin. Okay, hayaan muna natin. Okay, then ngayon guys, narito na po yung ating na i-blanch na motsu. Okay, o yung pork intestines. Yan, na-i-drain na natin at medyo hinugasan ko lang ng konti after na na-i-blanch. So, narito yung ating pressure cooker. So, ilagay natin dito. Okay. So, lagyan natin ng ginger. Yan. Yung young onions, mamaya natin lagay kasi madudurog yun. Ito kasing ginger, kahit madurog siya, okay lang. Kasi maganda ito, pampawala ng hindi magandang amoy. Okay. So, lagyan po natin ng tubig, tapos isasara natin itong pressure cooker ng mahigpit. So, ilak natin. Yan.
Tapos ngayon, ito po ay lulutuin natin. Ang gagawin ko dito for about 30 minutes. So, kung hindi pa siya masyadong malambot, ay ipagpapatuloy ko na lang sa medium heat mamaya. Pero yung 30 minutes, okay na po iyon. Okay, maghihintay tayo. Then, pag po ito after 30 minutes at i-turn off natin yung heat, hayaan muna natin. Hindi po natin bubuksan kaagad itong pressure cooker. Kasi mainit siya. Delikado yung singaw niya. Okay? Maghintay tayo. Okay, then ngayon guys, habang pinapalambot natin yung ating motsu o yung intestines, ay ipini-prepare natin itong ating mga ilalagay doon na vegetables. So, napapansin natin, karamihan dito ay root vegetables. Okay, so ito yung daikon. So, kung gano'ng gusto nyong size dito, pero ako, pa-square lang ginagawa ko dito. Yan. Okay na yan. So, ito, pwede na siguro ito. Then, ito guys, itong yung Japanese gobo. So, binalatan ko lang siya, hiniwa ko ng ganyan, no? Slice. Then, ito yung lotus, ito, renkon. Ganyan siya, o, binalatan ko rin. Binabad sa tubig kasi, ganito siya, o. Ito siya, o, renkon, Japanese renkon. Lalagay dito. Binabad ko sa tubig. Pinagsama ko na itong dalawa na to kasi mangingitim siya pagka hindi binabad sa tubig eh. Yan. So, okay na yan. So, ito mga ilalagay natin. Ito pa pala. So, itong konyaku, Japanese konyaku. Ito parang jelly, oh. Yan. Pero this is a type of, ano daw din ito eh, yung parang yam o imo, ganon. Then, itong grilled tofu, ito, yan. I-cut din natin ng pa-square-square. Okay. So, ayan. Okay, ganyan lang guys. So, punasan natin ito. Then, meron tayo dito yung ginger. Yan. Pinalatan natin. Gagamitin natin ito mamaya. Slice natin ito. Yan. Tapos, cut natin for strips. Gagamitin natin ito mamaya. Panglagay lang dun sa pinakatap. Okay. Ganun. Okay. Lagay natin dito. So, yung magagamit lang ang maikat ko muna. So, ngayon, i-prepare na natin ito, guys. So, hintayin na lang natin na lumambot yung ating yung pork intestines. So, ito yung mga gagamitin natin. So, itong daikon may natira pa. So, pwede natin gamitin kasi masyado nang marami. Okay, maghihintay na lang tayo ngayon. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng 30 minutes, tapos nagparaan pa ulit ako ng 30 minutes para lumamig itong ating pressure cooker. So, ayan. Mainit pa nga siya. Okay, so ngayon, so i-turn on ulit natin itong ating heat. Okay, so ayan. So, dito, ilalagay na po natin itong mga vegetables. Okay, unahin natin itong yung gubo o saka yung renkon kasi medyo matagal pong lumambot ito. Then dito, pag susunod-sunurin na natin, susunod nating ilagay yung daikon at saka yung carrot. Okay, din ngayon, pagkaraan ng mga nasa 5 minutes, after nating nailagay yung root vegetables na nauna, ay ilalagay po natin itong yung konyak at saka yung carrot at daikon. So, dito guys.
So, haluin natin. So, lagyan natin ng cover. Ngayon ay maghihintay tayong lumambot yung carrot, yung daikon, at para pati yung root vegetable. So, itong lahat na ito ay hintayin nating lumambot at isusunod natin yung shimeji mushrooms, then yung grilled tofu at lalagyan po natin ng miso. Yun yung panlasa natin. Okay, maghintay tayo. Okay guys, then ngayon, sobrang init nito. Then dito, so ang ginawa po natin dito, nailagay na natin lahat yung ating mga vegetables. So meron tayo ditong miso paste. So this is for about half a cup. So hindi makita. Okay, kasi sobrang init. Yan. So, okay na. Okay. So, ito ay i-dissolve lang natin itong miso paste. Okay. So, kung kulang, pwede po tayong mag-add. So, i-dissolve lang natin na ganyan. So, itong shimeji mushroom ay nailagay na rin natin. So, ang gawin natin, i-mix natin mabuti. Okay. Then dito guys, ito yung last nating ilalagay, itong grilled na tofu. Okay, para nung hindi siya madurog. Then dito guys, optional, meron tayo dito yung itong granulated na soup stock. Okay. Or Japanese dashi. Okay, so lagyan natin. Okay. Then ilagay natin itong young onions. So, i-taste natin para malaman natin yung lasa kung okay na. So, okay. So, pwede na siya. Tamang-tama. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin dito, lagyan natin ng cover. At, minsang pagkulo pa, at okay na po ito, at pwede na po natin itong iserve at kainin. So, mas masarap po ito habang mainit pa. Okay, then ngayon guys, ito po yung kinalabasan sa pagkakaluto natin dito sa ating pork intestines or Japanese motsu nikomi. Okay. So, ayan. This is miso flavor. Then, ang gagawin natin dito, so, ito optional, pero mas magandang lagyan natin itong scallions. Okay, before natin serve. Okay. Then, itong ating ginger. Okay. So, ito po ay ready to eat na. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin dito sa ating Japanese motsu nikomi or pork intestines. Okay, marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. Thank you po. Bye.